Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya ni na Wilfredo at Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquiver, at ng KJ's Home Baked Delights, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, May Homeres, Mina Benedicto, at para sa pasasalamat para sa kaarawan ni na Amelita de la Cruz at ni RB Banaag, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes. Ganon din po para sa kagalingan ni Virgilio at Adela Mutuk, Edita Ancheta, Beng Mejorada, Corazon Donato. Alalahanin po natin ang mga kaluluwa ng mga yumaong Nards, Jose, Patricio, Lolita, Zenaida, Wilfredo, Gabino, Jemer, Honorata, Antonio, Jever, Leon, Raimundo, Marvin, Elena, Gregorio, Adela, Eli, Clifford, Clarita, Maxima, Eddie, Carmen, Kuy, Roderick, Felicidad, Cirila, Dominador, Zenaida, Anastasia, Jose Florante, Remedios, Justo, Josepino, Jesus Romeo, Jesus Fausto, La Paz, Eusebio, Marcosa, Juanito, Flora, Eupracio, Eduardo, Edmundo, Edgar, at ng lahat ng mga yumangong nakalista sa ating perpetual remembrance, kanun din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga ganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita, na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat na natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Glo Gonzales Salazar, Ernesto at Crescencia Herrera, Danilo at Maria Melanie Placido, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Alan Joseph Pulido, Mary Jamie Pauline Bartolome, Elma Laguador, Jerry at Fanny Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Ju,
Rafael Flor Odete de Vet Eugenio, Junat Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noela Jenny Galvez, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Jimmy at Bel Cagatin, Bidal at Marieta Quirol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abetsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, Yasmin Nicolas, Yesha Nicolas, Rigel Cunanan, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn de Rillera, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Dr. Marat Marie Tolentino, Jun at Doris Pilejera, Bernard at Ene de Guzman, Gigi Bautista Alejandro, Denise Ever Bunag, Susan Lumaday, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos, at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na lalungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Ingal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Arnel de Lara, Corazon de Leon, Marivic at Cyrillin Marcelo, Karen, Cheryl Teresita, Susette Villanueva de la Rama, at para sa kaarawan ni na Rhea Reynado, Frank Manalang, Rose Dizon, Rosalinda Santos, Parpati de la Cruz, Maricela Costa, Liberty Francisco, Raymar Ramos, Carmen Gutierrez, John Andrew Saison, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Celedonia, Bibiana Hill, Sida, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose, Chidora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Macedonia, Gracia, Dominador, Teresita, Jose, Romeo, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanim ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mabuing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kay San Andres Dumlac at sa kanyang mga kasama na magpakasakit para kay Kristo. Kaming mga mahihina sapagkat kami mga tao lamang ay tulungan mong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa iyo, katulad namang hindi na nagatubiling maghain ng sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao, may koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit
Gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang anihin sa lupa. Kinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ng isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na." Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang taong templo ang kahanghangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na hinihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat na nakikita ninyong iyan ay guguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagat maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, bagamat nakita natin na puro babala ang ipinapayag sa atin ng ating Panginoon, pero sa kabila ng lahat ng ito, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Sapagat ang sabi po sa ating mabuting balita, darating talaga ang wakas ng panahon, darating talaga ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, yung tinatawag natin na parusiya. Subalit mga kapatid, sa kabila ng mga palatandaan, sa kabila ng mga binanggit sa ating mabuting balita, na mga tanda sa lupa, mga tanda sa kalawakan, mga tanda sa langit, subalit ito naman ay nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay na tayo ay nag-aantay ng may pananampalataya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa atin, may darating na lindol, may darating na iba't ibang mga salot, may darating na iba't ibang mga sakuna, may darating na iba't ibang mga palatandaan na makikita natin sa alapaap o kaya naman ay sa kalawakan. Makakakita tayo ng iba't ibang tanda sa ating paligid. Subalit mga kapatid, kung papansinin po natin ang sabi ng ating Panginoon, huwag tayong maniniwala sa mga nagsasabing dumating na ang panahon o kaya naman ay sa mga magpapanggap na magsasabi, "Ako ang Mesiyas," sapagat mga kapatid, kagaya ng binabanggit sa atin ng ating Panginoon sa ibang tala ng banal na kasulatan, ang kanyang pagdating walang nakakaalam
kung kailan ito mangyayari. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang wakas ng panahon, ang parusiya, walang nakakaalam kung kailan nga ba ito magaganap. Kung paano hindi natin alam ng eksakto ang katapusan ng ating buhay dito sa lupa, ganon din sa katapusan ng daigdig. Walang nakakaalam, tanging ang Diyos lamang. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, dumating na ang napakarami na mga sakuna sa atin. Kaya nga nung sinabi, walang ititirang bato na nakapaibabaw sa kapwa bato. Tinutukoy nito ang templo ng Jerusalem. Nangyari na ito nung una pa, noong taong 70. Subalit mga kapatid, matapos ang ilang panahon, hindi pa rin nagwakas ang panahon. Hindi pa rin nagwakas ang mundo, sapagat walang nakakaalam kung kailan nga ito mangyayari. Kaya nga po mga kapatid, nung pang-araw, marami na po tayong mga tanda na nakikita, tanda sa ating paligid, tanda ng kalikasan, napakarami ng trahedya, napakarami na ng mga sakuna na dumating sa atin. Hindi naman ngayon lamang tayo nagkakaroon ng lindol. Kahit nung araw pa, may mga malalakas ng paglindol. Hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang dako ng mundo, nagkakaroon ng paglindol, ng pagyanig ng lupa kapag gumagalaw ang mga bato sa ilalim ng ating mundo. Kaya nga po, natural na nangyayari ito sa atin. Hindi lamang tayo nagkakaroon ng ganito kalalakas na mga bagyo. Marahil nung araw pa, may mga malalakas ng pag-ulan na nagdudulot ng pagguho ng lupa, nagdudulot ng malaking pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na ito bago para sa atin, umuulit at umuulit lamang sapagat ito ang kalakaran ng ating kalikasan. Ngayon din po naman mga kapatid, yung iba pang mga pandemya, hindi naman ito yung una lamang. Marami nang nauna pa na mga pandemya na naranasan ng mga tao. Kaya nga po doon sa mga recorded na pandemya, ano yung mga naging sikat nung araw na kumitil ng maraming buhay ng mga tao. Halimbawa, meron tayong tinatawag na bubonic plague na pumatay ng maraming tao. Nagkaroon din ng Spanish flu na kung saan kumitil din hindi lamang ng libu-libong mga tao, kundi milyon na mga tao. At hindi po naman, sa panahon natin ngayon, meron tayong nararanasan na pandemya dulot ng salot na COVID-19. Kaya nga po, napakarami ng mga tanda, napakarami ng mga nangyari sa ating paligid. Pero mga kapatid, anong sabi sa atin ng ating Panginoon? Hindi ito pinibigay sa atin ng ating Panginoon bilang palatandaan, kundi ang mga ito ay mga natural na nangyayari sa ating paligid. Kumisan, kagagawa ng tao, kumisan naman ay talagang takbo ng ating kalikasan. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, nagbibigay sa atin ng ating Panginoon ng pag-asa na bagamat hindi natin alam ang wakas ng panahon, pero ang paghahanda sa pagdating nito maging sa wakas ng ating buhay ay sa kasalukuyan. Kaya nga po ang Panginoon hindi na nagbibigay ng pananakot sa ating mabuting balita, kundi ang ating Panginoon nagbababala sa atin na tayo dapat maging handa sapagat anumang oras po pwedeng tayo ay pumaroon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sinasabi sa atin, maging handa tayo sa bawat sandali ng ating buhay. At paano ang ating paghahanda kung tayo maaabutan ng ating Panginoon na gumagawa ng kabutihan, kung tayo maaabutan ng ating Panginoon na nasa panig ng kabutihan, tayo mismo ay darating sa kabilang buhay na may ligayang taglay sapagat alam natin paroroon tayo sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, pinapayag sa atin sa buhay natin, tayo mga Pilipino, lagi tayong nakahanda sa maraming mga trahedya sa ating buhay. May mga nakikitilman ng buhay, pero ang pinagkataka ng marami sa atin, yung tinatawag nating Filipino resiliency, na kung saan kahit na abot-abot ang dumating na problema sa atin, ang mga Pilipino nakatayo pa rin. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Mahirap na ang buhay dito sa atin. Kuminsan, kapag tayo naghahanap buhay, mas lalo namang mahirap yung mga nangingibang bayan, nagingibang bansa pa para lamang maghanap buhay. Sapagat hindi ka lamang nangangamuhan, dayuhan pa ang iyong amo. Kaya napakarami po na paghihirap, pero makikita natin yung mga Pilipino nandoon pa rin, gumagapang pa rin, nakatayo pa rin, sapagat malakas pa rin ang kanilang pananampalataya. May pag-asa pa rin na nadarama sa kanilang sarili, sapagat meron silang pinag-aalayan ng lahat ng kanilang pinagpapaguran. Gayun din po naman mga kapatid, sa buhay po natin, dahil tayo ay malapit sa ating pananampalataya, sapagat bahagi na ito ng ating buhay.
buhay. Ito rin ang nagbibigay lakas sa atin sa kabila ng mga pagsubok. Kaya isipin po natin mga kapatid, no, kapag ka po ba'y dumarating na trahedya sa atin, na kapansin-pansin na marami po sa atin nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng nararanasan natin na pangit sa ating paligid. Kaya kapag ka po may bagyo, kapag ka po may lindol, kapag ka po may kalamidad, makikita natin yung mga mararamot nagiging mapagbigay, yung mga masasama ang kanilang kalooban nagiging mawain para sa kanilang kapwa, sapagat ninanais natin bumangon tayo mula sa ating pagkakadapa. At ganyan tayo mga Pilipino, malakas ang ating pag-asa sapagat ito'y bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, doon po sa ibang bansa, magkaroon ka lamang ng kaunting problema, na busted lamang ng boyfriend, ng girlfriend, bumagsak lamang yung business, nabaon lamang sa utang, o may malaking mga problema. Yung iba, sobra-sobra ang depression. Kaya nga po mga kapatid, hindi naman talaga biro yung depression. Mahirap talaga na maranasan yung ma-depress ka sa buhay. Kaya nga yung iba, sa sobrang depression, ano ang ginagawa? Kinikitil ang kanilang sariling buhay. Subalit mga kapatid, dito po sa atin sa Pilipinas, bihira o kakaunti lamang ang kumikitil ng sariling buhay. Sapagat hanggang sa huli, kumakapit pa rin tayo sa buhay, hanggang sa huli, nananampalataya pa rin tayo na may pag-asa. Bakit? Sapagat mga kapatid, sa kabila ng mga nararanasan nating pangit sa ating paligid, meron pa rin na ipinagkakaloob na habag ang Diyos para sa atin. Kaya nga po ang madalas na binabanggit natin ng mga salita kapag tayo nalalagay sa alanganin at gusto nating malampasan ang lahat ng mga ito, matapos nating gawin ang lahat ng ating nakayanan, ang bukang bibig ng marami sa atin, may awa ang Diyos, may habag ang Diyos. Kaya kahit na paano pa, kahirap at gaano kahirap pa ang ating kinabagsakan, may awa ang Panginoon. Alam natin, babangon pa rin tayo. Kaya nga mga kapatid, ito rin ang ipinapayag sa atin ng ating mabuting balita. Hindi lamang pagbababala, hindi lamang pananakot, kundi pagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay. Na kahit na may mga tanda sa ating paligid, kahit na may mga trahedya sa ating paligid, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Ang Diyos ay palagi kakalinga sa bawat isa sa atin. Sapagat sa Diyos ay walang imposible kahit sa mga pangit na bagay nakagagawa ng mabuti ang ating Panginoon. Kahit sa mga trahedya, nakauhugot ang ating Panginoon ng mabuting bagay. Kaya nga po sa ating pagdiriwang ngayon na ating inaalaala sina San Andres Dumblak at ang kanyang mga kasama na mga martir na santo doon sa Vietnam. Ito rin ang pinapahayag sa atin na sa kabila ng kanilang kamatayan nang dahil sa pananampalataya, may pag-asa sapagat kinitilman ang kanilang buhay dito sa lupa, pero binigyan naman sila ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ngayon, nagtatamasa sila ng walang hanggang ligaya sa piling ng Diyos. Kaya nga po nagpapayag sa atin ang ating mabuting balita, huwag tayong mawawala ng pag-asa, bagkus patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon, patuloy tayo manampalataya, sapagat ang Diyos ang mag-aadya sa atin sa lahat ng mga trahedya, ang Diyos ang mag-aadya sa atin sa lahat ng mga pagsubok, at ang mga taong kumakapit sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya ang siyang nagtatagumpay hanggang sa wakas. Sapagat kung kakampi natin ang ating Panginoon, sino pa ang makatatalo laban sa atin? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama-samang natitipon tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa ating Diyos Ama. Umaasang ipagkakalob niya ang ating mga kahilingan, kaya sa bawat panambita ng ating pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging
buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwi nang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Umanaming limikha ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasesya nawa sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres Tumblak at ang kanyang mga kasama ay aming parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila imamatay, sapagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Amo naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pinagbigyan na sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni San Andres Tumblak at ng kanyang mga kasama na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Umayo na di pahayag, kanyang paggaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.